walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Hostage taker na si dating Police Senior Inspector Rolando Mendoza, inilibing na. Exclusive! Bukod sa mga sniper, ilang miyembro ng MPD SWAT team nagpaputok din sa hostage na bus, ayon mismo sa PNP. 7 Hong Kong police hindi muna pinayagan ng Soko na makapasok sa bus. Libing ni 2009 binibining Pilipinas International Melody Gersbach, dinaluhan ang kaniyang pamilya at malalapit na kaibigan, kabilang si 2010 Miss Universe 4th runner-up Maria Venus Ra. Isang lalaki sa Quezon City, patay matapos pagtatagain. Kumustahin ang lagay ng child star na si Buboy Villar na tinamaan ng dengue. At Survivor Philippine Celebrity Showdown Castaways, sasabak sa kakaibang challenges sa Party Pilipinas bukas. Mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po. Inihatid na sa huling hantungan ng labi ni dating Police Senior Inspector Rolando Mendoza ang hostage na isang tourist bus sa Quirino Grandstand nitong Lunes na may 21 turistang Hong Kong nationals at 4 na Pilipino. Bukod kay Mendoza, napatay rin sa hostage tragedy ang 8 turista. Nakatutok si John Consulta live mula sa Tanawan, Batangas. John. Gigi Marie, bukod niya sa kanyang mga kaanak, nakiisa rin sa araw nito ang kanyang mga kababayan at ilang mga nakatrabaho ni dating Senior Inspector Rolando Mendoza. Maaga pa lang, abala na ang pamilya Mendoza sa pag-aasikaso sa mga bisita at makikipaglibing kay dating Police Senior Inspector Rolando Mendoza. Isa sa mga dumating ay si retired Major Abner Apuang na minsang nakatrabaho raw ni Mendoza noong sila'y aktibo pa sa serbisyo. Nakasama ko yan eh. Talagang nagkaroon lang wrong decision. Pero kung mahusay ang negosyador, meron tayong chief negotiator, hindi mamamatay ang mga Hong Kong national. Paglabas sa labi ni Mendoza, sumaludo si Apuang. Pagpapakita raw ng respeto sa kanyang pumanaw na kabaro. Sa kalsada, lumabas ang ilang kababayan sa Tanawan para masilip kahit sandali ang pagdaan ng labi ng na-dismiss na Police Senior Inspector. Sa simbahan, sumentro ang humili sa pagdadasal para sa lahat ng mga pumanaw sa hostage crisis sa Quirino Grandstand noong Lunes. At sa pag-asang sa huli, matatamo pa rin ang kapatawaran. Lagi tayong may pag-asa sa kaligtasan ni Numan. Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng awa at habag. Matapos basbasan, di na napigilang maging emosyonal ng ilang kaanak. Matapos ang ilang minutong paglalakad, tuluyan ang naihatid sa kanyang huling hantungan si Captain Mendoza sa Himlayan Cemetery na sinundan ng taimtim na pamaalam ng kanyang mga mahal sa buhay. Nagpasalamat naman ang mga anak ni Mendoza sa lahat ng mga nagpaabot ng pakikiramay sa kanilang pamilya. Mga kababayan na mga naniniwala sa tatay ko. Papasalamat po sa inyo. Maraming salamat po sa lahat na nandito kita ko kung ano suporta nyo. Kapasin-pasin, Jiggy, ang di pagdalo sa libing ng kapatid ni Rolando Mendoza na si P. Otto Gregorio Mendoza. Huli siyang nakita rito kahapon ng umaga. Balik sa iyo, Jiggy. Maraming salamat, John Consulta. Bukod sa mga sniper, nagpaputok din daw ang ilang miyembro ng MPD SWAT team nung hostage taking sa Quirino Grandstand. Nakatutok si Leah Manialac, exclusive. Naisubite na ng 21 miyembro ng Special Weapons and Tactics Team ng Manila Police District ang kanilang sinumpaang salaysay kaugnay sa hostage tragedy nitong Lunes. Yes. Nagpapatok sila pataas to distract the attention. At yung mga SWAT members na nagpaputok doon sa labas ay nandun sila sa gawing harap ng bus.
Mahalagang ebidensya raw sa investigasyon ng mga pulis ang pahayag ng mga miyembro ng SWAT, lalo na sa pagtukoy sa eksaktong lokasyon nila na maganap ang assault. Ayaw magbigay ng PNP ng eksaktong bilang ng nagpaputok mula sa SWAT team, pero hindi raw ito susobra sa 5. Tiwala ang PNP sa ngayon na walang friendly fire o hindi ang pagpapaputok ng SWAT team ang nakapatay sa ilan sa hostages. Mananagot sila pag meron doon. Although initially, ang nakita natin doon sa mga statements nila, puros pataas lamang ang kanilang ginawang pagpaputok. Base sa paraffin test na ginawa sa labi ng hostage taker na si dating Senior Inspector Rolando Mendoza, positibo sa gunpowder residue ang parehong kamay nito. Positibong nagamit din ng M16 rifle, pero hindi ang isa pa nitong dalang baril na kalibre 45. Binawi na rin ng PNP ang baril ng 4 pang kasamang nasuspende ni Mendoza sa kasong kinasangkutan nito noon. Alam ng PNP na hindi maiiwasang magsagawa ng sariling autopsy ang Hong Kong government sa labi ng 8 nasawi sa insidente. Kung ano man ang examination na gawin nila, that is well within their turf. Sana ay mabigyan din tayo ng a copy or data kung ano man yung makuha nila doon sa mga bodies na yon, so that maisama natin sa ating reports. 5 lang sa 8 biktima ang na-autopsy ng PNP dahil tumanggi na ang pamilya ng 3 Canadian citizens na ma-autopsy ang mga ito. Lia Manyalak, Nakatutok, 24 Oras. Nasa bansa na rin ang ilang miyembro ng Hong Kong Police na mag-iimbestiga sa nangyaring hostage tragedy. Pero hindi muna sila pinayagang makapasok sa in-hostage na bus. Nakatutok si Rida Reyes. Magtatanghali kanina, dumating ang 7 kinatawa ng Hong Kong Police sa Camp Bagong Diwa. Naging mailap sila sa media. Ayon sa kanilang tagapagsalita, narito sila para magsagawa ng sariling investigasyon sa madugong hostage crisis noong Lunes. Pero mabilis silang hinarang ng mga taga-Soko at Crime Lab. They would have to go to the Department of Justice. We have not yet finalized our own investigation. And second, considering that it is an evidence and we would like to preserve it as such, we'll have to ask clearance. Sa kabila nito, tiniyak ng PNP na walang magagalaw sa bus at sa mga ebidensyang nasa loob nito. Isang interfaith mass at sympathy vigil ang dadaluhan bukas ng mga Pilipino sa Hong Kong, tanda ng pakikisa sa paghahanap ng hustisya ng mga namatayan. Pero ramdam pa rin ang mataas na emosyon ng mga Chino sa pagkamatay ng kanilang mga kababayan. Bukas ng hapon, pangungunahan ng grupong Legco ang kilos protesta ng Chinese nationals sa Victoria Park. Kinumpirma naman ng DOLE ang pagkakasibak ng isang Pinoy domestic helper sa Hong Kong dahil sa naganap na hostage tragedy. Pero isolated case lang daw ito at hindi dapat na ika-alarma ng mga kababayan nating OFW sa Hong Kong. Kanina, balik naman sa normal na sitwasyon sa Quirino Grandstand kung saan naganap ang hostage drama. Rida Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Wala po muna ang dagdag sweldo ang mga Filipino domestic helpers sa Hong Kong ngayong taon. Wala naman daw kinalaman dito ang madugong hostage taking nitong Lunes sa Maynila. Narito po ang aking report. Mahirap ang mawalay sa pamilya, pinili pa rin ni Rose Ordonio magtrabaho bilang domestic helper sa Hong Kong. Mas malaking sakripisyo raw na maging kasambahay kahit pag-graduate siya ng MASCOM. 4 na taon na siya nakikipagsapalaran doon at nagbakasyon lang para i-renew ang kanyang passport. Kaya malaking dagok daw ang inanunsyo ng Hong Kong government na hindi madadagdagan ang kanilang sahod. Sobrang hirap sa taas ng mga presyo ng bilihin ngayon, sa mga taas ng pamasahe natin, ng mga pinag-aaral namin mga pamangkin. Diba? Parang ang hirap-hirap para sa amin na nagwo-work sa domestic helper na tanggapin. Kinumpirma ng ating konsulado sa Hong Kong ang anunsyo ng pamahalaan doon na hindi magtataas ang sahod para sa Filipino domestic helpers ngayong taon. Kaya mananatili lang sa dating minimum allowable wage na 3,580 Hong Kong dollars o halos 21,000 pesos ang sweldo ng mga DH doon. Pero tumaas naman daw ang food allowance nila ng 10 Hong Kong dollars o mahigit 58 pesos epektibo August 26. Every year, the minimum allowable allowance is undergoing review by the Hong Kong labor, considering a basket of indicators. And whatever the result of that review, doon sila nagagawa ng mga pronouncement. Maring itinanggi ni Salud na may kinalaman ang di pagbibigay ng karagdagang sahod sa madugong hostage taking sa Quirino Grandstand noong Lunes. They should not relate the wage increase to the event last Monday.
There is no relation whatsoever. Bakit sa panahon na may matinding tensyon na nagaganap sa pagitan ng Pilipinas tsaka ng Hong Kong, tsaka nila to in-announce? Ang kasalanan ng isang pulis, hindi kasalanan ng domestic helper. Hindi kailangan magsakripisyo ang mga domestic helper para lang sa isang kasalanan ng isang pulis. Hindi naman daw magpoprotesta ang grupo ng mga domestic helper dahil sa ibinabang batas na ito ng Hong Kong government. Samantala, inilibing na si 2009 binibining Pilipinas International Melody Gersbach. Ang bigla niyang pagpanaw sa isang malagim na aksidente ang nagtulak sa kanyang pamilya na isulong ang pagkakaroon ng disiplina sa kalsada. Nakatutok si Claire Delfin. Ang pari na mismo ang nanguna sa pag-awit ng kantang ito sa funeral mass para kay Melody Manuel Gersbach. Puno ng larawan ni Melody ang loob ng chapel kung saan ginawa ang misa. Nagkaroon din ng slideshow ng kanyang mga video at litrato. Dumalo rin sa misa si Miss Universe 4th runner-up Venus Ra, iba pang kasama ni Melody sa binibining Pilipinas, pati ang ilang residente ng Angeles. Ilang saglit pa'y inilabas na ang kabaong ni Melody. My baby, I love you! Habang nagaganap ang libing, sabay-sabay na pinalipad ang mga asul na lobo na may nakaimprentang katagang Basta Ikaw, Mel. Love you, Melo! Alam ko naman po na maligaya si Mel kung nasan po siya ngayon. And it's a big loss sa family, pero eventually makakayanan din po nila yon. Kapansin-pansin ang tatag ng loob na ipinakita ng ina ni Melody. Tila naiintindihan na raw niya ang maagang paglisan ng anak. Simula Lunes, isusulong ng pamilya Gersbach ang advokasiyang naglalayong magkaroon ng disiplina sa kalsada. Eksaktong 1 linggo na ang nakararaan nang masawi sa vehicular accident sa Bula, Camarines Sur si Melody kasama ang makeup artist at driver. Parang magaang na yung pakiramdam ko. Parang binigyan ako ng anak ko ng obligasyon ba na, Mama, huwag kang tumigil lang dyan, huminto dyan at mag-iiyak. Hindi pa raw handa ang pamilyang makaharap ang driver ng bus na bumangga sa sasakyan ni na Melody. Wala rin silang planong iurong ang kasong isinampa laban sa driver. Umihingi ng paumanhin yung driver, hindi naman pwede yung ganon. 3 buhay yung namatay nung araw na yon. Mula sa Angeles, Pampanga, Claire Delfin, Nakatutok, 24 Oras. Kahit wala na si Melody Gersbach, patuloy pa rin daw siyang magiging inspirasyon sa mga kapwa niya beauty queen. Nakatutok si Leah Manialak. Dumalaw sa huling gabi ng burol ni 2009 binibining Pilipinas International Melody Gersbach ang kanyang mga kapwa beauty queen. Sa eulogy na idinaan sa Holy Mary Memorial Park sa Angeles, Pampanga, isa-isa nilang sinariwa ang masasayang alaala nila kay Melody, lalo na makasama nila ito sa pageant. Si Melody raw ang nagpapayo sa kanila ng mga dapat gawin mula sa pagrampa hanggang sa pagme-makeup. Napaka-sweet po niya. Siya kasi yung parating nagsasabi na sinasabi niya para sa pageant na just enjoy and always smile. So maraming salamat. Para kay Miss Universe 2010 4th runner-up Maria Venus Ra, kung di rin dahil kay Melody ay marahil, wala siya sa kinatatayuan niya ngayon. Ito raw kasi ang naghikayat sa kanya sa pagsali sa mga pageant. Sobrang love ka namin. Hindi mo na alam kung gaano ako nagpapasalamat sa iyo. Salamat sa pag-push mo na makarating ako kung nasaan man ako ngayon. Lahat ng to, dinidedicate ko sa iyo. Tiyak na pag-uusapan din daw nila ang kanyang major na sagot sa question and answer portion. Feeling ko tatawa siya ng tatawa, babatukan niya siguro ako. Bahagi si Melody ng Miss Bicolandia Committee at nais daw ni Venus na ipagpatuloy ang plano nitong tulungan ng mga aspiring beauty queens. Mamimiss raw nila ang mabait at mapagkumbabang si Melody, pero patuloy itong magiging inspirasyon sa kanila. Leah Manialak, Nakatutok, 24 Oras. Susunod,
Isang lalaki sa Quezon City pinagtataga, patay. Lagay ng child actor na si Buboy Villar at kanyang kapatid. Maigpit pa rin binabantayan sa ospital matapos ma-dengue. At silipin ng paghahanda ng Survivor Philippines Celebrity Showdown Castaways para sa guesting sa Party Pilipinas bukas.